Mr. Chair, on October 18, the Quadcom sent an invitation to former President Rodrigo Duterte to attend the Quadcom meeting today. Former President Duterte's legal counsel told yesterday that the former president cannot attend the hearing today. Mr. Chair, the non-appearance of former President Rodrigo Duterte at the Quadcom hearing today is a clear manifestation of his disregard for truth, justice, and accountability. That I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. Hindi lahat ng salitang mali, mali. Yung mali para sa tama, matatawag pang mali. May tama sa mali, kaya gumawa siya ng mali. Hinahabol niya yung tama sa paraang mali. Mali ba na ginagawa mong tama ang mali? Makukulong yung tama dahil may pera yung mali. Mali ang pumakain ng taong nag-aagaw buhay. Pero tama. Malalim yun, pre, ha? Hindi lahat ng salitang mali. So, Madam Chair, so according to the utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the COA to us, no, so we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information out of 125 million confidential funds in Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of of the order, House Madam of Chair. Ito yung sinasabi Representatives. natin. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang character kasi natatalo ng kanyang galit. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara at yun man lang sabihin mo na uukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yon, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yon. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyang, pero wala pong ganyan. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, uukayin niya. At itatapon niya. Palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapon sa West Philippine Sea, medyo parang
sa mga nagmamahal, no, lalo na yung mga Marcos loyalists, no, na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo, napakasakit po nun. And Siyempre, galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So, siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema.